Salamat lang. Okay. Tawa ko sa videographer. FPS, chrono test natin sir si unit niya. Kung gaano siya kalakas sir ha. Dapat naka-hard push siya. Hard push yung magazine. Game. Alright, magandang araw mga Yes. kabeng-beng. Meron tayong update sa aking in-order sa Vincent Toy Shop. Ito isang airsoft. 596. Pina-upgrade ko ito. 597. Ang standard na FPS ay 300 lamang. At in-upgrade, umabot ng 598, almost 600 FPS. Kaya malakas siya. Bubutasin niya ang lata. Kapag binalahan ng mabigat na pellets, 0.30 gram, ay pwedeng mabutas yung lata. Kaya malakas. Sinubukan ko to sa daga, patay ang daga. Pati manok sa ulo, tinamaan, patay din. Kaya pwedeng pang ano to sa bahay, pang pest control sa bahay nyo. At hindi lang yan, pang war games. Para masanay yung mga anak natin sa ganyan. Pagdating ng panahon na mangyari itong ating kinakatakutang World War III, at least hindi maninibago yung mga anak natin sa paghawak ng mga ganyan. Airsoft lamang yan pero mabigat dahil full metal at replica talaga siya. Ang ano lang sa kanya kakaiba ay ang bala ay plastic na pellets, BB pellets. So, kumpleto ng in-order ko dito. Merong hologram sight. Ayan. Meron na rin siyang laser. May silencer. Ano ba bang meron dito? Of course, may charger. Kompleto yan. Merong charger. At merong extra magazine. Kaya ready to ratrata na sabi ng binilhan ko niyan. Sir, ready na to ratratan. Maganda talaga. Ang kulang lang, wala akong karatratan dito Mga ka-good news. So ayan, M4A1 CQB with silencer, with metal sight. And then, i-mount natin mamaya yung kanyang hologram sight. Napakaganda ngayon ng mga laruan, mga kabingbing. Kasi ano na talagang maganda na ang pagkagawa. Kaya nga lang may kamahalan. Ano ba ang presyo nito? Magkano ba? Ang price nito ay nasa 18,000 pesos. Sale na yun. Kapag hindi sale, aabot siya ng 20,000. Of course, search nyo lang sa sa Facebook ang Vincent Toy Shop. Garantisado na darating sa inyo. Katulad nito, akala ko hindi darating to Siyempre, sino bang hindi matatakot na magbayad ka muna bago nila ipadala yan Hindi yan yung door-to-door delivery na deliver muna bago bayad. Ito'y magbayad ka muna, mga kabingbing, mga ka-good news. Bayad muna bago nila ipadala. Ang bayad is through Palawan, pwedeng bank to bank, pwede ring Paymaya. Ako sa Palawan ako nagbayad Dumating naman sa kagandahang palad. At kung mag-order kayo nito, damihan nyo na ang order ng BB pellets. Kasi walang nabibiling BB pellets dito sa amin Kaya dinamihan ko na ang pag-order nito. Siguro good for 4 years. Ang dami ng binili ko. Kaya extra magazine to. In-order ko isang magazine extra kasi baka mawala, di ba? Baka mahulog. Ganda talaga nung maliit pa ako, di ba? Pabili tayo sa tatay natin, hindi makabili ang tatay natin wala pa namang airsoft noon. Pero meron ng mga laruan na maganda, pero hindi tayo binilan kasi mahal din doon. Noon, mahal din yung tinuturo natin Kaya ito na talaga.
Tinatawag to na toys for the big boys. Ang naglalaro kasi nito ay mga elder, mga ano na eh, mga matured person na, di ba? Mga adult na. Hindi naman ito pwede sa below 18. Kasi ano to eh, masakit yan eh, nakakasugat yan pag tumama. Di pagtamaan sa mata, di ba? Kaya hindi yan dapat ibigay sa mga below 18. Yun yung restriction niya eh. So 18 above lang ang maglaro ng mga airsoft. So ito inasimbol ko na, yung nakabit na yung hologram sight. Mabilis kasi ang ang hologram sight. Hindi katulad sa scope na hanapin mo pa yung cross eh. Sa hologram sight ay mabilis, illuminated yung niya, yung crosshair. Tapos mabilis mo makita yung target. Yun lang naman ang advantage. Kaya yan ang ginagamit ng US Army. Ito ang kanilang issue ngayon. Of course, ang mga sight ay mga red dots, hologram sights. Hindi mga scope. Ang mga telescope, make that rifle scope, ay ginagamit lang yan ng mga sniper. Pero sa bakbakan na CQB, kasi pang CQB naman ito, close quarter combat, yung papasok ka sa mga building, yung house to house na mga combat zone. So ito yung maiksi lang kasi ito. 14 inches lang ang barrel niyan eh. Maiksi siya, talagang replica siya sa original. Mga kabingbeng. Kaya kung kayo'y bumili, kung kayo'y takot na bumili ng magpadala kayo tapos baka hindi padala, di ba? Kaya hanapin nyo na yung Vincent Toys Shop. Vincent Hobby Toy Shop. Basta Vincent, airsoft lang ang i-research sa Facebook. Ay makikita nyo yung kanyang website. O ayan, napakaganda oh. Grabe. Mabigat yan. Ikulang nga lang bala eh. Ang bigat niyan saka yung totoo ay pareho. Pero kapag may bala na, of course, mabigat yung sa totoo na bala. Kaya ito'y training eh. Doon sa Taiwan, yung mga reservist nila doon, yung mga ROTC nila, ay ito yung mga ginagamit sa training nila eh, mga airsoft pistols, airsoft rifles. And then sa stage 2, yun na yung hawak na sila ng totoo. Pero sa stage 1 of training, ito yung mga dala nila, mga airsoft. Eh sa atin, di ba, ang ROTC natin, kahoy lang yung dala-dala na rifle, di ba? At luma pa na modelo, garan. Hindi naman yung ginagamit ngayon. Dapat kasi kahit kahoy, baguhin yun. Yung itsura ay ganito na. Di ba? Yung 4A1 na, Armalite. Hindi yung Garand. Ang Garand, World War I pa yan eh. Tapos yun pa rin ang gamit ng ating ROTC. Eh, talagang behind tayo. Diba? Mga kababayan. Manibago ang niyan eh. Ang mga graduate ng ROTC, kung sa training nila, kahoy lang yung dala, tapos Garand pa na modelo, ang tagal-tagal na, World War I pa, ay manibago sila sa pagdating sa actual training. Ang hawakan nila ay mga ganito. Kaya yan ang kulang sa ating gobyerno, ang suporta sa ROTC cadets na mga estudyante. Dapat merong mga ganito, mga replika. Kahit hindi pumutok, kahit sira, basta replika, ganun kabigat, ganun kalaki, ganun ang itsura, para hindi manibago. Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Dapat ganun. Katulad sa Taiwan, yung kanilang ginagamit na training rifle is replika ng mga airsoft. At kahit sa shooting yung mag-shoot sila doon, nanonood ako sa mga video. Yung sa pistol shooting, airsoft muna eh. Tapos close quarter, mga room din sa inside the building yung senaryo. And then ito rin yung gamit nila sa rifle. Meron nga competition doon sa Hong Kong, sa mga ROTC, sa pagpasok sa mga CQB quarters. Hawak yung rifle at pistol. Pero mga ganito, airsoft. At din sa stage 2 naman na training, ay bibigyan na sila ng ng totoong baril. Ayun yun, kaya moderno doon. Sa atin, panahon pa ni Jose Rizal yung ating Garand tagal-tagal na. Grabe. Pero yung mga kurakot, mga buhaya, grabe. Lumalangoy sa
Lumalangoy yung mga kurakot sa pera. Grabe talaga ang Pilipinas. Ano nangyari? Bakit magnanakaw lahat? Diba? Lahat magnanakaw eh. Grabe. Pero turuan ng turuan ha. Turo yung kabila, turo yung kabila. Parehong nagnakaw eh. Pero merong mas malaking nagnakaw. Merong ding kunti lang ang ninakaw. Meron ding tumanggap lang ng regalo. Kaya napabayaan ang ating National Defense Budget eh. Ang National Defense Budget dapat ang pinakamalaki. Dahil sa binubuli na tayo ng ating mga karatig bansa, lalo na ng China. Diba mga kababayan? Mga ka-good news. So ito na, malapit nang matapos. Maligaya na tong junior ko. Ay ano, napakaswerte naman itong junior ko. Tig-isa kami niyan eh. Order pa ako ng isa niyan para tig-isa kami. And then order din ako ng isang sniper. Tig-isa din kami, so dalawa na naman. So by the next videos, papakita ko yung pangalawang order nito. And then sniper rifles, pistols, and then accessories. Magastos nga lang pero maligaya ka naman dahil sa pwede mong i-display yan sa ano mo eh. Sa bahay mo, sa sala. And then kapag merong daga, di ba? Lagot talaga ang daga dyan kasi full auto eh. Butas yung lata kaya yung daga pagtamaan ay talagang deadball siya. Kung makatakbo siya sa unahan, patay siya. Sinubukan ko na yan sa manok, sa ulo ng manok, patay ang manok. Sa magnanakaw, siguradong hospital. Ayan, ang ganda oh. Colt ang model niya, Colt. Colt maker. M4A1. Kaya ayan, masaya si Junior. Alright mga kapingbing, ako magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong. Hanggang sa muli.